Magandang hapon Pilipinas, narito na po ang latest sa ligid ng ating panahon. Bago po ang lahat, naglabas po ng abiso ang Pag-asa. Ayon po dito, nakakaranas po ng mahihina hanggang sa katamtamang pag-ulan ang ilang bahagi po ng Mindanao. Kabilang po dito ang Zamboanga City, ganoon din po dito sa may Valencia City, dyan po yan sa Bukidnon, dito rin sa Davao City. Partikular na po sa Mintal, ganoon din po dito sa Laak, Davao del Norte, sa General Santos City, partikular naman na dito po yan sa may airport area. Inaasahan po natin magpapatuloy ang mga pag-uling ito hanggang sa susunod na 1 hanggang 2 oras. Para naman sa lagay ng ating panahon ngayong araw, wala na pong umiiral na trough na low pressure area at ngayon po ang dominant weather system dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility ay ito namang ridge ng high pressure area. Nag-extend po yan hanggang dito sa malaking bahagi ng Luzon. Inaasahan po natin ang buong bansa ay makakaranas ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan. Pero asahan pa rin po natin ang posibilidad ng mga isolated thunderstorms o yan po yung mga pulo-pulong pagkidlat, pagkulog, lalong-lalo na po yan sa hapon o kaya naman ay sa gabi. Sa ating heat index forecast naman ngayong araw, inaasahan po natin dito sa Metro Manila ang aabot po ng 40 degrees Celsius dahil po yung air temperature po natin ay aabot naman ng 34 degrees Celsius. Dito naman sa Metro Cebu, ang heat index po na mararanasan ay aabot ng 39.4 degrees Celsius habang dito naman sa Metro Davao, papalo po yan ng 37.6 degrees Celsius. Samantala nitong mga nakalipas sa araw, naranasan po ang thunderstorm sa ilang bahagi ng bansa. Marami tuloy nagtatanong ngayon kung tag-ulan na nga ba sa Pilipinas. Ayon po kay Pag-asa weather forecaster Glyza Escolar, hindi pa po onset ng rainy season. Base po kasi sa climatological records ng ating Weather Bureau, usually by mid-June pa ito mag-uumpisa kung saan inaasahan din ang pag-iral naman ng southwest monsoon o yung hanging habagat. Ang nararanasan po natin mga pag-ulan sa hapon o gabi ay dulot lamang ng localized thunderstorms. So kapag po sobrang init ng ating panahon sa umaga o tanghali, napapabilis itong evaporation at kapag po aktibo itong evaporation, mabilis din pong nabubuo ang mga kaulapan na siyang magdadala naman ng mga pag-ulan at pagkidlat, pagkulog sa mga affected areas. Sa iba pang usapan, update sa ating dams, alamin po yan sa aming pagbabalik. Air 21 online booking. Book, pay, ship. www.onlinebooking.air21.com.ph. The first complete online platform for shipment booking, payment, and package pickup and delivery in selected areas in the Philippines. Another innovation by Air 21. Sagot ko, padala mo. Dahil mahalaga ang dam sa pagbibigay ng supply ng tubig sa ating mga sakahan at tahanan, mahigpit nating binabantayan ngayon ang level ng tubig sa mga major dams dito sa Luzon. So unahin po natin dito sa Angat Dam kung saan dito po tayo kumukuha ng water supply para po yan sa Metro Manila at mga karatig po nating lugar. Ayon po sa ating Weather Bureau, kaninang umaga meron po yung 179.47 meters and for the past 24 hours na obserbahan po dito ang pagbaba ng level ng tubig na umabot naman ng negative 0.26 meters. Ayon po sa Hydromet Division ng Pag-asa, inaasahan po natin na bukod po dito sa pagputol ng supply ng tubig para po yan sa irigasyon ng ating mga sakahan, inaasahan din po natin na posible rin bumaba ang alokasyon ng tubig dito po yan sa Metro Manila. Maari pong mula 44 centimeters ay maaring 43 centimeters na lamang po ito sa susunod na buwan. Effective po yan June 1 to June 30, 2015. Habang dito naman po sa Magat na inaasahan po natin na safe pa naman ang water supply dahil yung pong water level nito kaninang umaga ay 184.62 meters at masyado pa po itong malayo sa kanyang critical level. At dito naman sa Pantabangan Dam, medyo malapit na rin po ito sa kanyang low water level dahil meron na po yung 179.54 meters at yung critical level po nito ay 171.50 meters. Patuloy po kayo tumutok dito lamang sa Panahon TV para po malaman po ninyo ang update, hindi lamang sa lagay ng ating panahon, kundi ganun din sa mga pagbabago sa water level ng ating mga dams. At yan po ang latest mula po dito sa Pag-asa. Abangan niyo po ang susunod kong update mamayang 3:00 ng hapon. Dito pa rin po yan sa Telebisyon ng Bayan. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa, na nagsasabing ang taong ganda at may nahon, kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Magandang hapon po sa inyong lahat.